ba, may nasarap rin akong balita na sa tulad ko hindi niya nalalaman. Alam niyo ba, itinangkakita na ni Ginoong Ibarra sa Mara Clara? Ha? Nagpatulong pa daw si Kapitan Tiago sa mga konstabularyo. At may balibalitang hindi lang daw 13 ang namatay, kundi 30. Ha? At nasugatan pa raw si Kapitan Tiago. At may sabi-sabing dadalhin daw ito sa Maynila upang ipagamot yung umaga. Ano ba yan? Oo. Kalungkot isipin, Hermana Puti, kung ang mga insect na ang totoo na bumita. Paano na yan? Hindi na tayo mabibigyan ng mga regalo sa Pasko. Sana isinigawan nila ang paglusob pagkatapos ng bagong taon. Din pong balita na mga insekto yung lumusob. Ha? Ano ikanin nyo? Mga insect? Kaya siguro wala akong nakikitang pakalat-kalat kayo sa kalsada. Tuwing 4 lang po ang namatay at marami ang nasugatan. May kwento-kwento po, karambulan daw sa Padre Salvo. Pinagbabaril daw ang kwartel at kinaginaman ang kumbento. Hermana Rupa, Hermana Puti, magagaling lang po namin sa korte. Marami pong balibalita kung ano ang nangyari ko sa case. Napagalaman po namin ang buong katotohanan sa autoridad mismo. Siguro po na lamang pinata na nabugbog sa mga gorgeous na ginagawa ang nagsalasay sa totoong nangyari. Ipinagkasundo raw na ipakasal ni Kapitan Tiago si Maria Clara sa isang Espanyol. Kaya raw ito ang hindi tanggap ni Ginoong Ibarra. Plano raw nilang patayin ang lahat ng Espanyol kasama raw si Padre Salve. Pero nasa bahay noon si Padre Salve nila Kapitan Tiago kaya hindi siya napagigantihan. Nakapagtago naman daw si Ginoong Linares. Doon sa planong pagsalakay, sinunog daw ng mga konstabularyo ang bahay ni Ginoong Ibarra. Ha? Ano? Sinunog? Yan ang totoo. Makikita mo na dito ang usok. Tingnan nyo. Bukod dyan, kulang ako pinaguhuli ng mga konstabularyo ang mga katulong ni Don Crisostomo. Nawawang binata, hindi ba yung mga puti? Ha? Naawa ka sa isang ekskomunikado? Aba, tandaan mo ang sinabi ng kura. Magkasalanan daw at di dapat kaawa ng isang kalaban ng Diyos at ng simbahan. Natatandaan mo ba kung paano niya tinapak-tapakan ang libingan na para bang mabuyan o manakan? Ano ba ang magkaganda ang sementeryo sa bayan para ditutukin na sa kaibigan? Kill ka nga, impacto. Bakit ba kailangan may pagtanggol ang isang ekskomunikado? Sabihin mo ang rason. Sige nga. Satsat kang satsat, hindi mo man lang inasikaso yung batalan natin. Kumahapay at mukhang magigiba na. Tingnan mo yung susunod pinagtatanggol mo. Matapos niyang pagtangkang patayin si Padre Damaso, ay gusto naman niya iligpit si Padre Salve. Pero mabuti naman siyang binata. Hindi na siyang bata, pero nagpunta siya sa Espanya. Alam mo naman, ang lahat na nagpunta sa Espanya ay nagiging herehe. At yan ang naging bukang bibig ng mga pari, di ba? Eh di, masasabi rin pala natin kerehe ang mga Santo Papa, ang mga Kura Paroko, ang mga Arsobispo at ang mga Santo Papa. Di ba galing din sila sa Espanya? Bakta! Ang mga kasama, may tumatakot na patin. Mukhang takot na siya. Opo, kapit bahay, tulungan niyo po ako. Kailangan dito, mama. Patay na yata, hindi na huminga. Ha? Oo. Bahay. Halika, Husky. Halika, puntahan natin. Kasama natin ang lahat ng naririto. Mga kasama, puntahan natin ang mamang nakatiti na sinasabi niya. Ikaw, Juan, sige pumunta ka na sa munisipyo at tumawag ka na ilang guardia civil. Arreglado. Ayun po! Ayun po! Mukhang unigas na ang kamay at paa. Mukhang may bali sa likod. At may bahid ng amorseko ang lilayan ng pantalon niya. Huwag natin galawin ang bangkay. Hintayin natin ang mga guardia civil. Kilalanin mo. Di ba yun yung lalaking dumating sa maliit na dampa 2 linggo na ang nakakaraan? Tingnan mo. Pagmasdan mo ang bilang sa kanyang mukha. Aba, oo nga, siya nga yung sabi sa simbahan na yun. Hindi siguro ako hindi siya nagpunta sa simbahan upang mag-uisa o mag-uisa din. Teka, sino mo itong mama ang nakikisiksik o makinsyoso at nakasombrero pa ang loko? Guardia civil at ibinabala ang bangkay. Parang kinikilala ng mga nakasimbrero sa mga bangkay. Pero tingnan mo, parang
natin kung sino yung may makakalakas na Hindi po ba ninyo narinig kanina lang na Lucas ang pangalan na bangkay? Lucas? Sige po. Aba, mamang nakasombrero,